Pero ang ating pag-aaralan po ay isang bagay na mahalaga sa ating bilang Kristiyano, ang paggamit ng ating panahon para sa Diyos. Alam po natin, majority ng ating panahon, ginugugol natin para sa atin. Siyempre, meron tayong mga bagay na dapat gawin, mga responsibilidad sa ating pamilya. Kaya majority ng ating panahon ay para sa atin. Pero kailangan din natin kilalanin na dapat tayo magbigay ng panahon para sa Diyos. Titignan po natin ang ating buhay. Ito po isang hourglass. Ano po? Pagka binaliktad mo yan, mas mataas yung nasa taas. Tapos kung tuwinting bumababa sa labas, sa baba, isabi, kumukunti na yung panahon mo ngayon. Hourglass, tawag nila dyan. So, nagpapakita ng bilis ng panahon. Alam po natin, tayo lahat ay pinanganak. Yun ang simula ng ating buhay. Mayroong panahon ng kapanganakan. Di ba? A time to be born. Ito lang sinasabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2. Ano po? Tayo pinapanganak. Mayroong panahon ng kapanganakan. So, simula ng buhay. Pero on the other hand, meron din pong panahon ng kamatayan. Sipin po natin, pagka tayo po yung nagmumuni-muni sa ating buhay, napakabilis lang. Kailan lang, kay bata na tumatakbo-takbo, walang iniisip. Ngayon, nakaabot ka lang sa katandaan, senior citizen. So, mayroong panahon na matatapos ng ating buhay sa mundo. So, tayo pinanganak, ayun ay simula ng isang panibagong buhay, pero tayo mamamatay. Sabi nga po ng isang sikat na mga awit na namatay na rin, tayo na lahat ay mamamatay. Kaya totoo po yan. Walang pasubali, maliban lamang doon sa dadatnan ng Panginoon na buhay pagdating niya. But otherwise, lahat tayo mamamatay. Yung sinasabi ng isang awit. At ang buhay po ay maiksi. Life is short. Dito sa Psalm 90 verse 10, the days of our lives are 70 years. Tinanong ko si Brother Bert, 76 na siya. So, lumampas na sa dyan. Ibig sabihin, ito lang ang hangganan ng buhay ng isang normal na tao. 70 years. And if by reason of strength, they are 80 years. Malakas ang katawan mo kanya, aabot ka sa 80 years old bago ka mamatay. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off and we fly away. Pero kahit na pagmalaki natin, gano'ng kahabang buhay natin, mamatay pa rin tayo. So 70, 80 kung ikay malakas. Meron pa mga tao umabot ng 90 years old. O meron na silang bonus na 20 years. Pero maiksi pa rin yun. Kung ikukumpara natin sa wala hanggan, maiksi lang ang buhay natin sa mundo. So ito yung makikita natin. Maiksi lang ang buhay natin sa mundo. So anong gagawin natin doon sa iksi na yun? Ito yung Tagalog lang po. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon. At kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito, hirap at kaguluhan lamang. Pag umabot tayo sa kanyang edad, puro sakit ng katawan ang nararamdaman mo. Puro hirap. Bawat galaw mo, mahirapan ka kanya. Ang mga ito madaling lumipas at kami ay nawawala kanya. So eventually, iiwan din natin ang buhay natin sa mundo. Mamamatay din tayo. Wala tayong magagawa. Aabot tayo sa ganyang edad na sabi ni Solomon ay masamang araw kanya. Dahil puro hirap lang ating dadanasin pag tumanda tayong mabuti, mga kapatid. At ang buhay ay hindi tiyak. Life is uncertain. Hindi tayo nakakatiyak kung bukas ay buhay pa tayo o hindi. Hindi natin alam. So life is uncertain. James chapter 4 verse 13. Come now, you will say today or tomorrow, we'll go to such and such a city, spend a year there, buy and sell, and make a profit. Yun ang kaisipan ng mga businessman. Yun na. Kung lilipat tayo doon, kanya, tayo magtatagal ng isang taon, bibili tayo at magbebenta at tayo kikita. Yun ang kaisipan ng tao.
Pero sabi ni James sa verse 14, whereas you do not know what will happen tomorrow. Hindi mo natin ang anong mangyayari sa atin bukas. Sabi niya, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Para singaw lang tayo, tapos mawawala rin kayo. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. So yan, buhay hindi tiyak. Hindi natin alam, hindi natin hawak ang ating buhay. Pag tayo nakaranas na magkasakit, tulad ko, o naoperahan, katulad ko rin, makikita mo yung ano na yun, yung pagkakataon na yun. Ang buhay parang sinulit lang. Pwedeng maputol anytime. At wala ang control doon. So life is short, life is uncertain. Maiksi ang buhay, at hindi natin tiyak ang buhay natin kung ano mangyayari sa atin bukas. Isang bagay na isipin rin po natin, tayo pinagkatiwalaan ng Diyos. Lahat ng mayroon tayo ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Pati ng ating buhay, pati ng ating mga asawa, pati ng ating mga anak, lahat ng mayroon tayo, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yan. Ang isang steward ay isang tao na pinagkatiwalaan ng isang nagmamayari. Pangalagaan niya yung mga bagay na kanyang pinagkatiwala. Because sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2, bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila'y matagpunta pa. Ibig sabihin, sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, kailangan natin gamitin yon sa paraan na tayo tapat sa Diyos. Huwag ka tayo pinagkatiwala ng Diyos o steward sa mga bagay na mayroon tayo. So, ang buhay tayo maiksi, hindi tiyak, at tayo katiwala lang ng Diyos. So, anong gagawin natin sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Yun ang isang katanungan na dapat nating isipin habang tayo buhay. How to utilize the time given to us. Ibig sabihin, tayo nandito sa mundo sa isang panahon. At eventually, tayo mamamatay. So, paano natin gagamitin yung panahon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ang oras ay isang bagay na pagka lumipas na. Hindi mo na maibabalik. Yun ang masakit sa panahon. Hindi mo na siya maibabalik. And dito po yung isang tinignan kong source, paano ginugugol ng isang ordinaryong tao ang kanyang panahon? Pinakamarami sa trabaho, 25%. Natural lang yun, dahil kailangan tayo mabuhay. Sa pamilya, 10%. Pagkatapos, ito pala sa pagkain, 5%. Hindi naman tayo kumakain oras-oras. Pagkatapos sa ating mga hobbies, 20%. Tapos doon sa trabaho sa bahay, 5%, etc. Pero yung pagkikita natin, sa palagay ko, yung Diyos, nasa others lang, 5%. Doon ba, mali, hindi naman. Nabubuhay tayo sa mundo. So, ganyan talaga makikita natin paraan na ginugugol natin para tayo sa buhay na ito. Hindi naman pwede tayo ng trabaho. Hindi tayo magbigay ng panahon sa ating pamilya. Hindi ka na pwede hindi matulog. Ito pala pinakamalaki. 30% tutulog. Hindi ka pwede hindi matulog. Pag hindi ka natulog, hindi ka rin mabubuhay. Mamamatay ka rin dahil sa pagod. So ito makikita natin usually na ginagawa lang tao sa kanyang panahon. So yung Diyos, andun lang siya sa 5% o others. So paano natin gagamitin yun? In other words, actually, pag ginagawa natin yan, at tayo mga Kristiyano, sumusunod lang tayo sa kalooban ng Diyos. Kailangan tayo magtrabaho, etc. Pero yung panahon na natitira para sa Diyos, paano natin gagamitin? Yun ang gusto nating tignan sa ating pag-aaral sa oras na ito. Ano ang ating priority? Ang ibig sabihin ng priority, ano ang mahalaga sa atin? Ano ang pinakamahalaga sa atin? Lahat ay mahalaga.
Pero ano pinakamahalaga? Yun ang gusto nating tingnan. Dito sa Tagalog, Colossians 3:1. Kung kayo ay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin niyo mga bagay na nasa itaas, na kinuroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na, at ang inyong buhay natatawag kasama ng Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na inyong buhay nahayag, ay mahayag rin kayo na kasama niya sa kalalatihan. So doon sa unang 2 talata, ang sinasabi ni Pablo, ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay ng Espiritu ngayon. Dahil ito, yun ang ating puhunan pagdating ng ating Panginoon. Ating bibigyan niya sa atin ng ating buhay na wala hanggan. Ito pong pananalita sa ikalawa. Hindi ibig sabihin na hindi mahalaga ang mga bagay sa lupa. Mahalaga rin. Pero mayroon mas mahalaga kanya. Yung mga bagay na nasa taas ang mas mahalaga kaysa sa mga bagay kanya na nasa lupa. At dito rin po sa 6:19, huwag kayo magtipon ng mga kayamanan para sa iyong sarili sa lupa, na dito ay naninira, bukbok at ang kalawang, at ang mga nagnanakaw ay nakakapasok at nakapagnanakaw. Kung di magtipon kayo para sa iyong sarili ng kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi makapapasok, hindi makapagnanakaw, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. So kung nasaan ang ating kayamanan, andun ang pagnanasa mo, kaya andun ang iyong kaisipan. Sinasabi rito ng Panginoon, hindi tayo dapat magtipon ng kayamanan sa lupa o hindi yan ang mas mahalaga kanya. O mas mahalaga ay magtipon tayo ng kayamanan sa langit na ginawa wala. Dito po sa pangusap ng ating Panginoon, yung bukbok at kalawang, bakit nabanggit yun? Noong unang panahon, ang mga kayamanan ay ibinabaon sa lupa. Kaya pwedeng puntahan ng mga bukbok kanya. At pwedeng ukain ng mga magnanakaw. Pero yung kayamanan sa langit, hindi mawawala yung kanya. Yun ang dapat nating tipunin kung tayo po ay mga Kristiyano. Ngayon, kung hindi ka Kristiyano, hindi mo iniisip ng mga tao yan. Kung tayo Kristiyano, yun ang sinasabi sa atin ni Apostle Paul, ang ating priority. So 1 Corinthians 15 verse 58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag. Sabihin, kahit anong mangyari, Kristiyano ka pa rin, hindi nakikilos, hindi ka aalis sa iyong pagiging Kristiyano kahit anong mangyari. Na lagi sagana sa gawa ng Panginoon, yaman nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Na laging sagana sa gawa ng Panginoon. So, ang isang Kristiyano, siya matatag sa kanyang paninindigan bilang Kristiyano. Hindi siya na-influensya ng anong bagay, so hindi siya maalis bilang Kristiyano. At siya'y sagana sa gawa ng Panginoon. Okay? Ito yung utos sa atin. Yung mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, hindi naman walang kwenta yun. Alam ng Panginoon yun. At yun ay nasa account natin. At pagdating ng panahon, yun ang ating magiging dahilan ng katigpaan natin sa langit. So balik tayo sa tanong. Paano natin ginagamit ang ating panahon para sa Diyos? So yun pong gusto natin tignan. Number 1, we should have time to pray to God. Kailangan tayong manalangin sa Diyos. Lahat ng mga espiritual na mga tao, kaya sa Old Testament at sa Bagong Tipan, pati ng ating Panginoon, sila'y may panahon na manalangin sa Diyos. Iyon, ito lamang ang pagkakataon na nakakausap natin ng Diyos. Ang Diyos kinakausap tayo sa pamagitan ng kanyang salita. Tayo nakikipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. So ito yung ating komunikasyon sa Diyos sa mga bagay na gusto natin sabihin sa Diyos. Ang Diyos ay ating Ama. So katulad ng sino mang ama, siya interesado sa mga nangyayari sa kanyang mga anak. Kailangan tayo magkaroon ng komunikasyon sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Si Daniel, isang propeta sa Old Testament, isa siyang tao espiritual at tapat sa Diyos.
Pero meron siyang panahon sa panalangin. Nung sa pagkakataon na siya dumating sa pagsubok, na dahil sa kanyang kalagayan sa kaharian, marami ang naigit sa kanya at gusto siya mapahamak, ito ang ginawa ni Daniel. Nang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagdaan na. Ano yung kasulatan na yun? Na sino man sa kaharian ng Persia, hindi sila pwedeng manalangin sa iba. Kailangan manalangin na sila sa hari. Kung sino matatagpuan na hindi na nanalangin sa hari, ay papatayin kanya. So alam ni Daniel yun, nalagdaan na. Alam na siya magagawa. Siya pumasok sa kanyang bahay, na ang mga bintana ay bukas para sa Jerusalem. Bakit mahalaga sabihin nyo? Isang paraan na si Daniel ay hindi makikita, na hindi siya nananalangin sa hari, saan yung bintana? O hindi sinara. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng 3 ulit sa loob ng isang araw, na nananalangin, at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. So, ito'y palagi na niyang ginagawa. Ito'y pag-uugali ni Daniel. 3 beses, isang araw, sa manalangin kanya. Ano nangyari sa kanya? Siya dinala sa lion's den. Pinurusahan siya. Pero siya nananalangin sa Diyos. Daligid sa lahat na sa pagkakataon na siya nasa panganib, siyempre siya mananalangin na siligtas ng Diyos. At totoo po yan, siya niligtas ng Diyos. So nakikita na si Daniel na isang taong tapat sa Diyos, palagi siyang nananalangin. Ganon din siya, Pastor Peter. Sa Acts chapter 10 verse 9, nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, pag sinabi natin oras na ika-6, sa mga Hudyo, ito ay alas 12 ng tanghali. Ang unang oras ay alas 7 ng umaga, etc. So ika-6, alas 12 ng tanghali yun. Samantalang siya naglalakbay at palapit sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa itaas ng bahay upang manalangin ganyan. So usually, mayroong panahon para manalangin sa Diyos. Pansinin natin, siya naglalakbay. Pero meron pa rin siyang panahon para manalangin sa Diyos, sa tanghaling tapat kanya. Ay umakyat siya sa taas ng bubungan, so mainit yun. Pero siya pa rin ay nanalangin. Dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 to verse 18. Dito yung utos sa mga Kristiyano. Manalangin kayo walang patid. Sa lahat ng bagay, magpasalamat kayo sapagkat ito kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Hindi lang po literal na tayo manalangin walang patid. Wala tayong gagawin pagka ganon. Ang ibig lang sabihin, palagi tayong manalangin. Pray regularly. Ang sinasabi ni Apostle Paul. Na tayo nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Yung mga Hudyo, sa Old Testament, yung mga Hudyo, sila po ay mayroong oras ng panalangin. Naniniwala po sila ng 3 oras ng panalangin. Mahaba po, tingnan natin. Yung panalangin nila, alas 9 ng umaga, so 3 oras, alas 12 ng tanghali, ika-6 na oras, at ika-6 na oras, alas 3 ng tanghali. Yun ay pag-uugali ng mga Hudyo. Makikita natin yun, ginagawa nila palagi yun. Yung mga, si Pedro, nakita natin yun, di ba? Yung mga lagad, sa Acts chapter 2 verse 15, siya nanalangin. At si Pedro at si John, pumunta sila sa templo para manalangin alas 9 ng umaga. So sila po meron sila pag-uugali na nananalangin. Meron sila appointed time na sila nananalangin sa Diyos. Pero sila nasa Old Testament. Hindi tayo pinag-uutusan, alas 9 ng umaga tayo manalangin, alas 12 ng tanghali tayo manalangin, alas 12 ng hapon tayo manalangin. Hindi. Ang sinasabi lang ni Apostle Paul, palagi tayong manalangin sa Diyos. So, kailangan tayo magkaroon ng oras ng panalangin para sa Diyos. Meron din tayong dapat oras para pag-aralan ang salita ng Diyos. Totoo po, ang modernong tao ay busy. Totoo yun. Marami tayo mas busy kaysa sa mga naulang mga tao. Diba? Mag-isip po tayo
the 1960s, mas busy mga tao ngayon. Pero kailangan pa rin tayo magkaroon ng oras para tayo ay mag-aral sa salita ng Diyos. Acts chapter 17 verse 11, ito hindi sila mga Kristiyano, ito yung mga Hudyo. Ngayon ang mga ito higit na mararangal kaysa sa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay nito. Ito yung mga Hudyo at nangaral si Apostle Paul, apostol po nangaral, pero siniyasat pa rin nila yung kasulatan kung tunay nga yung sinabi ni Apostle Paul. Kung totoo o katotohanan, yung ipinangaral ni Apostle Paul. Araw-araw ka, siniyasat nila ang mga kasulatan. Meron silang oras para pag-aralan nila ang salita ng Diyos. Pero hindi mga Kristiyano yun. Dito po, dito rin po sa Psalm 119, 97 hanggang 90, hindi ito mga Kristiyano. Ito yung mga Hudyo. Tingnan natin na kailang kaisipan tungkol sa salita ng Diyos. Mahal na mahal ko yung kautusan. Ito siya kung binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa ko higit na marunong kaysa sa aking mga kaaway na mangutos mo kanya. Sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat na aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patutuo. So, ibig sabihin, kung ginagawa natin itong ginawa ng mga taong ito, magiging mas marunong tayo kanya sa buhay. Yun ang sinasabi niya. Mas marunong ako kanya sa aking mga guro kanya. At marunong kaysa sa kanyang mga kaaway. Ibig sabihin na sila'y nagbubulay-bulay sa buong araw. Meron silang oras na mag-aral sa salita ng Diyos. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito'y para sa ating mga Kristiyano. Pagsikapan mo umarap na subok sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Paano natin malalaman tayo subok sa Diyos? Magagawang walang anumang dapat ikahiya. Hindi natin kinakaya tayo mga Kristiyano na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Hindi sapat na alam mong Biblia, kundi alam mong gamitin sa wastong paraan ang salita ng Diyos. Maraming mga denominasyon, alam nila salita ng Diyos. Kung hindi nila ginagamit sa tamang paraan, kaya mali ang kailang tinuturo kanya. So kailangan natin pag-aralan, magsanay tayo sa salita ng Diyos para magamit natin sa wastong paraan. So ito'y nangangailangan ng panahon ng pag-aaral. Ito sa Ephesians 5:17. Kaya huwag kayong maging mga hangal, kundi nawain niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin na hangal. Ang isa hangal sa lumang salin pagma, hindi ibig sabihin na na ikay walang alam. Kundi ang mangmang, alam mo ang mga bagay na dapat mong gawin, pwede mo ginagawa. Ano ang dapat natin gawin? Unawain natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So yan ang dapat natin gawin. Kung hindi natin ginawa yan, tayo magiging hangal sa harapan ng Diyos. So itong mga talata yung nagsasabi sa atin, kailangan nating maunawaan ang salita ng Diyos. So minsan sinasabi natin, pero mahirap maunawaan. Totoo yun. Pero kung meron kang interes, malalaman mo kanya. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katwiran sapagkat sila ay bubusugin. Kung tayo may interes, tayo nagugutom at nauuhaw sa katwiran, tayo bubusugin. Magkakaroon tayo ng tamang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Makikita po natin, ang maliligtas ay ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Totoo yun. Pero paano natin susundin ang isang bagay na hindi natin alam? Kaya kailangan natin malaman ang salita ng Diyos para magapan natin kung anong kalooban ng ating Diyos. Meron tayong panahon na turuan ng iba tungkol sa salita ng Diyos. Alam ko ito yung mahirap gawin. Na hindi lahat ng tao may interes na mag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo kung hindi sila Kristiyano. Ganun pa rin, kailangan meron tayong panahon na turuan ang iba sa salita ng Diyos. Dito sa Deuteronomy chapter 6 verse 6. Ito nagsisimula sa ating tahanan.
Sa Old Testament, ito sinasabi, utos sa mga magulang. Habang salitang ito na aking iniutos sa iyo, sa araw na ito, ilalagay mo sa iyong puso. At yung ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at yung sasabihin sa kanila kapag kayo nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon, ganyan. Sa kanila, lahat ng pagkakataon na meron sila, ay tinuturo nila ang salita ng Diyos, ng buong sikap, lalo na kanya sa kanyang mga anak. Ito ang dapat nating tandaan. Hindi automatic sa ating mga anak na malaman nila ang kalooban ng Diyos. Kailangan din natin silang turuan. O kailangan natin turuan ang ating pamilya tungkol sa salita ng Diyos. Sa mga ama kanya. At ang mga ama, huwag niyo ibunso sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. So specifically ito ay sinabi sa ating mga ama. Naturuan natin ng ating mga anak sa pagsasanay, pangaral ng salita ng Diyos. Kaya sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao ay tatawagin pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito ay tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Hindi tumutukoy ito sa mga maangarang, kundi sa lahat ng mga Kristiyano. Kung meron tayong pagsusumikap na tuparin at ituro ang mga ito kanya, sa iba, tatawagin tayong dakila sa kaharian ng langit. So, ito po isang talata nagsasabi sa atin at kahalagaan na ituro natin sa iba. Sa Matthew 28 verse 20, at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos sa inyo. Ano bang isa sa utos na inutos ng Panginoon sa kanyang mga apostol? Naturuan kanya yung mga bagay na inutos sa kanila. So kung kayo nabautismuhan, ituturo mo rin sa iba kanya. At narito ako'y kasama niyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. In other words, kasama natin ang Panginoon sa bagay na ito dahil ito kalooban niya. Kaya ituro natin sa iba ang salita ng Diyos. At meron tayong panahon na sumamba sa Diyos. Ito po ang isang malungkot na bagay sa modernong tao dahil nagkukulang tayo ng panahon sa mga bagay-bagay, minsan nagkukulang din tayo ng panahon na sumamba sa Diyos. Pero hindi natin dapat alisin ang panahon na tayo sumamba sa Diyos. Yung binasa kanina ni Brother Reyes, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Bakit? For He is our God. Sa ating Diyos, kailangan tayo magpuri sa Kanya. And we are the people of His pasture and the sheep of His hand. Tayo Kanya mga tupa. So kailangan tayo sumunod sa Diyos, di ba? Kailangan tayong sumamba, huwag natin kalimutan yun. Na tayo magpuri sa Diyos sapagkat siya ang ating Diyos. Dito sa Psalm 100, ano po? Sa Tagalog na. Sumigaw kayo na may kagalakan sa Panginoon, lahat ng mga lupain. Maglingkod kayo sa Panginoon na may kagalakan. So, hindi tayo napipilitan maglingkod. Same time, masaya naglilingkod sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanyang harapan na may awitan. Kilalanin ninyo ang Panginoon ay Diyos. Siyang lumalang sa atin at tayo Kanya. Tayo Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Inulit lang yung Psalm 95. So, kailangan natin purihin at sambahin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos. At dito sa Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Ang ibig sabihin, ito'y anumang pagtitipon. Wala tayong mababasa rito na araw ng linggo yan. Anumang pagtitipon ng iglesia kanya. Kaya ito'y casual meeting, o bisa meron pag-aaral sa gitna ng linggo, na meron tayo. O naman, kung meron tayong pagkakataon, huwag natin papayaan kanya. Dahil, kung di palakasin ang loob ng isa't isa,
Lalong-lalo kapag inyo nakikita, napapalapit ng araw na yun. So, siya, may lahat ng pangangataon na mayroon tayong pagtitipon kaya huwag nating pabayaan. Ito pong context po ng talatang ito, Hebrews chapter 10, verse 25. Ito'y patungkol yung araw na sinasabi, papalapit ang araw. Ito yung destruction of Jerusalem. Alam na mga Kristiyano sa Matthew chapter 24 kung ano pag-uusig na mangyayari sa araw na yun. So, kailangan silang matatag sa kailang pananampalataya para sila mag-survive sa araw na yun na pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Kaya kailangan mong dating pabayaan ang pagtitipon. Dito nagkakaroon tayo ng pagkakataon na pag-aralan salita ng Diyos na magbibigay ng kalakasan sa ating kalooban. Dahil alam natin ng Diyos ay hindi tayo pababayaan at sa atin sa isa't isa rin. Kapag yan nandito tayo, kahit wala tayong sinasabi, ito yung nagpapalakas ng loob sa atin. Dahil meron tayong kasama na naglilingkod sa Diyos. So, huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Ironically, kapag nag-observa tayo, sa mga ibang bagay na okasyon, hindi natin pinababayaan. You are committed, halimbawa. Hindi kayo naging ninong sa kasi. Committed din mo pababayaan nyo. Sa ating trabaho, hindi natin pababayaan nyo. Huwag din natin pabayaan ang ating pagtitipon. Ganyan. Kung mahalaga yung mga bagay na yun, pinakamahalaga ang pagsamba natin sa Diyos. So huwag natin kaya pabayaan ang ating pagtitipon sa Diyos. At meron din tayong panahon na tulungan ng ibang mga Kristiyano. Kaya siguro, sa ganitong bagay, kabisan, nagkukulang din tayo, kasama tayo lahat. Hindi lang kayo, pati ako. Dito sabi sa atin, mga kapatid, aming sinasamo sa inyo na inyong pangaralan ng mga tamad. So may mga tamad na Kristiyano kahit yung panahon na yon, palakasin ang mahinang loob. Meron ding mahinang loob sa atin na mga Kristiyano, alalayan ng mga mahihina at maging matiisin kaysa lahat. Ito yung sulat niya, Apostle Paul. Ito yung sulat niya sa mga taga-Thessalonica, hindi lang sa mga maharal, kundi sa lahat kanya ng mga Kristiyano. Meron tayong kapatid na kailangan nating turuan dahil meron siyang pagkakamali, kailangan nating gawin. Kung minsan, maharal lang gagawa, pero ito yung sa lahat. Kung meron tayong mga kapatid na mahihina kanya, palaksin natin ang kailang pananampalataya. Hindi ito ginagawa sa pagsamba. Ito yung ginagawa sa labas ng pagsamba. So ito yung pagkakataon na tumulong tayo sa mga ibang mga Kristiyano. Sa James chapter 1 verse 27, ito po hindi lang itong reliyon. Yung sinasabi ito yung bahagi ng dalisay ng reliyon. Hindi lang ito. Dahil meron pa tayo bang ginagawa. Ang dalisay ng reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Ang dalawin ng mga ulila at ang mga balo sa kanilang kahirapan at panatilihin ang sarili na hindi nadungisan ng sanglibutan. Hindi natin alam kung sino itong mga ulila at mabalo. Pero most probably, sino yung mga Kristiyano? Kasi hindi man natin magagawa ito sa lahat ng tao. Most probably, ito yung mga Kristiyano na ating mga kapatid. Na ulila, wala magulang, o mga balo na nasa kahirapan. Siya lang dalawin, hindi lang literally dalawin. Pag pinag-aralan po natin salitang dalawin, ito yung may kaakibat na pagtulong na niya. Hindi lang tayo dadala. Tutulungan natin sila kanya sa kailang kahirap. Ito'y bahagi ng ating dalisay na relihiyon sa harapan ng Diyos. So balik po tayo. Ang ating panahon sa lupa, ito lamang ang pagkakataon na mayroon tayo na tayo makapagtitipon ng kayamanan sa langit. Dahil pag natipon ang araw ng ating kamatayan, hindi na natin magagawa yun. Ito yung panahon na gagawin natin yun. Na tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit. Huwag kayo magtipon. Actually, ito'y nagba. Ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayo magtipon, huwag kayo lamang magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, at dito'y naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga nanakoy na kapasok. Kundi rin kanya, magtipon kayo ng para sa inyong sarili ng kayamanan sa langit.
na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi na makapapasok, hindi makapagnanakaw. Sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din kanya yung puso kanya. So ito yung panahon na meron tayo pagkakataon para makatipon tayo ng kayamanan sa langit. Dito sa 1 Corinthians 15 verse 58. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo maging matatag, hindi nakikilos, na laging isagala sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kumisan, maraming ibig sabihin ng gawa sa Panginoon. Itong ginagawa natin, ito'y gawa sa Panginoon. Kumisan, yung pagtuturo sa iba, yun ay gawa sa Panginoon. Yung pag-aaral sa salita ng Diyos, yun ay gawa sa Panginoon. Kumisan, hindi natin nalalaman yung pagkakataon. Isa na, meron ka lang makilalang tao, ay magkakaroon ka ng pagkakataon na turuan siya sa salita ng Diyos. Yun ang gawa sa Panginoon. Kailangan tayong sumagana kanya sa gawa ng Panginoon. Sa panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi nga natin isa na nakita natin chart ng panahon na pwede natin gugulit 5% lang ang natitira. So kailangan natin gawin ang pagkakataon sa mga bagay na yan, mga kapatid. Tayo magtrabaho habang ito'y araw. Kung ito'y sulat at sabihin ng ating Panginoon, wala pa kuryente. So talagang walang magagawa ang mga tatong dating ng gabi, madilim eh. Sa ating panahon, hindi na gano'n. Kahit may paggabi ka nagtatrabaho. Pero hindi lang ibig sabihin ng Panginoon. Kailangan natin gawin ang mga gawa ninyong nagsugo sa akin samantalang araw pa. Dumating ang gabi na walang tao makakagawa. Ito po ay isang talinhaga sa buhay natin. Ibig sabihin, gawin natin ang gawa na nagsugo sa akin, yun ang ating masalain. Samantalang buhay tayo ngayon. Dahil pagdating ng kamatayan, wala na tayong magagawa. Tapos na yung ating pagkakataon na gumawa para iligtas natin ang ating kaluluwa. At tayo po'y magbibigay sulit sa Diyos. Walang Tagalog. But to those who are self-seeking and do not obey the truth, but obey unrighteousness, kung yan ang ating ginagawa, sabi ni Apostle Paul, indignation and wrath, tribulation and anguish. Ito'y naghihintay sa impyerno. On every soul of man who does evil, of the Jew first, and also of the Greek, mga Gentiles. Eternal life, buhay na walangan, to those who by patient continuance in doing good seek for glory, honor, and immortality. Yung doing good, yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Patient continuance. Ito yung merong kakibat na pagtsatsaga at pagtitiis. But glory, honor, and peace to everyone who works what is good, to the Jew first, and also to the Greek, for there is no partiality with God. Kaya hatulan ng Diyos sa mga bagay na ating ginawa habang tayo buhay ngayon. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino ka. Tinitignan ng Diyos kung anong ginawa mo. Ang ginawa mo kalooban ng Diyos, ikay magkakaroon ng timpala sa Diyos. Kung ang ginawa mo hindi kalooban ng Diyos, ay hindi ka maliligtas. Hindi ibig sabihin, no? For there is no partiality with God. Walang kinikilingan ng Diyos. Kailangan lang tayo sumunod sa kanyang kalooban para tayo magkaroon ng kaligtasan. So we will give account. Sapagkat lahat ng ating ginawa nung tayo buhay, ito yung hatulan ng Diyos. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Doon po sa English, hindi gano'n. Dito po sa New King James, tingnan ko lang po, wala may English naman po. Wala din ba?
Kita ko rin. Ecclesiastes. Chapter 12. Verse 13. Ito po makita natin. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. Ito yung kabuluhan mo, sabi niya. Ito lang ang kahulugan mo, kabuluhan mo kanya. Na tayo matakot sa Diyos at sundin ang kanyang utos. Sa pagkatadali ng Diyos, ang bawat gawa sa pag-uukom, pati ang bawat lihim na bagay, magiging mabuti o masama. So yun ang magiging batayan ng katulad sa atin ng Diyos pagdating ng araw. Ngayon, kung di tayo Kristiyano, ito yung panahon ng pagliligtas kanya. Kasi huwag natin baliwalain. Huwag natin bukas na lang. Maraming nangyayari na pinabubukas-bukas nila yung pagsunod sa Panginoon at sila namamatay, hindi tayo sunod. Kung di tayo Kristiyano, ito ng araw kanya ng kaligtasan. Huwag natin palampasin ang pagkakataon na ligtas natin ang ating mga kaluluwa. Kaya kung Kristiyano tayo, yun ang sinabi natin kanina. Bigyan natin ng panahon ang Diyos sa mga panahon na ibinigay sa atin ng Diyos. Alam natin, majority sa ating panahon ay para sa atin. Titignan natin sa buong araw, buong linggo, 6 na araw sa ating, sa 7 araw, bahagi ng 7 araw para sa Diyos. Sa atin pa rin yung natitira. So, mas maraming panahon sa atin. So, isipin natin yung mga natitirang panahon kung paano natin gugugulin sa paraan na ito maging kadugod-dugod sa Diyos. Pero pa tamang pili ka pa magdagdag ng iba, maliban sa ating pinag-aralan. Pero ito mga bagay sinabi natin, ito yung magandang tignan at bigyan natin ng pansin. Bigyan natin ng effort. Kasi ganun ang tao kasi. Alam natin, mahalaga kung hindi natin binibigyan ng time. Pero darating araw, marirealize natin, nagkamali tayo doon. Hindi natin binigyan ng pagkakataon sa bagay na mahalaga na nasa pagdating sa araw ng ating kamatayan. Kung sa araw ng ating kamatayan, wala tayong magagawa doon. Kaya ano na yun? Tapos na yung panahon ng ating pagkakataon na itas natin ang ating sarili. So ito po ating mag-aaral po sa hapong ito. Hindi ko alam kung naituro ko na ito eh. Hindi ko alam kung naituro ko sa umaga o sa hapon. Anyway, mahalaga pa rin kahit na